Ito pang isang issue na pantanga. Pakinggan natin. It is very unusual to a vice president. If you will look at the history of other vice presidents, hindi po ganun karami yung security group na. Ngayon, ito, yung security group ni Inday Sara, na 500 daw, tapos kay Lenny, 50 lang. Question, trabaho ba ng NBI yan? Trabaho ba ng NBI yan? Eh, ang nagbibigay ng security kay VP Sara, military at saka police. Ba't pinakikialaman mo matibag? Di mo na trabaho, pinakikialaman mo pa. Tsaka hindi mo ba naiintindihan? Kaya madaming bodyguard si Inday Sara compared kay Lenny Robredo. Si Lenny Robredo wala namang ginagawa yan. Tanga yan eh. Inutil yan, bopol yan. Kahit sa nagbubus nga yan, wala kang may interest sa kanya. Walang kikidnap dyan. Pag kinidnap mo yan, putang ina, wala kang mahihita. Wala kang mahihita. Wala namang kalaban na korap yan. Wala namang kalaban na drug lord yan. Wala namang kalaban na addict yan. Wala namang kalaban na NPA yan. Si Inday Sara, kailangan niya yan ng ganyang karami na security. Bakit? Sino bang kalaban ng mga Duterte? Kalaban ng mga Duterte, lahat ng kriminal sa Pilipinas, lahat ng magnanakaw sa Pilipinas, lahat ng mga kurakot sa Pilipinas, lahat ng mga komunista sa Pilipinas, Abu Sayyaf, terorista, lahat, name it. Yan ang kalaban nila. So, kailangan, madami talaga siyang security kasi in terms of threat sa buhay, mas may threat sa buhay ni Inday Sara kaysa kay Lenny Robredo. Wala namang kwentang tao yun si Lenny Robredo. Kaya nga natalo nung eleksyon yan at naging mayor na lang ng Naga yan eh. Kasi wala namang may interest sa kanya kundi yung mga constituents niya. Hindi naman siya lumaban sa insurhensya. Hindi naman siya lumaban sa mga kriminal at drug lord. So yun palang, palpak ka na, matibag eh. Abogado ka, NBI director, tas hindi mo naiintindihan yan. Ikaw nga eh. Ikaw nga, NBI director ka. Pag nagpupunta kayo sa isang operation, gaano kayo karami? Ang dami-dami nyo, kina-question ba namin yun? Gaano karami ang security mo ngayon? Yung asawa mo na congresswoman, na sabi nila may mga anomalya din, gaano karami yung kanyang mga security? Bakit may security pa? Yung asawa mo, congresswoman lang naman yan. May ginagawa ba siyang mali sa distrito niya kaya kailangan marami siyang bodyguard? Alam mo naman yan, Diyos ko po. So papalabasin nyo lang na overkill yung dami ng bodyguard ni Inday. Naiintindihan ng taong bayan yan. Why? Bakit? Sobrang tindi ng threat, hindi lang sa buhay ni Inday, pati sa politika. Mantaki mo lahat kayo nagsama-sama para pabagsakin lang siya. Oo, hindi kayang ipagtanggol si Inday Sara nung 50 or 500 na mga security niya mula sa inyo. Tinitira nyo nga siya eh. Wala siyang ginagawang masama sa inyo. Ina-assassinate nyo nga yung karakter niya. Yung pakayang siya mismo. Ilan kayong congressman ang gustong matanggal sa posisyon noong nakaraang administrasyon, 19th Congress, ilang congressman ang pumirma nun? Close to 300 na congressman ang pumirma para ma-impeach siya. Threat na yun. Threat na yun sa kanya. Threat na yun sa kanyang politika. Threat na yun sa kanyang posisyon. Yung posisyon nga niya, gusto niyong patayin, siya pa kaya. Diba? So kulang pa yan. Dapat nga yan, 50,000 yan eh. Gusto namin protection na si Bongbong. Kahit walang kahit bayaan mo maglakad dyan sa kanto, walang papansin dyan. Si Inday, gusto namin proteksyonan. So, if we can bulk it up to 500,000 security personnel, gawin nyo para lang maproteksyonan namin yung BP namin. Maproteksyonan namin yung future president namin. Nakabantay po sa kanila. When you say hindi po ganito karami, can you give us an idea how many security? Nung puto, patay mali siya pa si Luistro. Ulul, ilan ang security mo, Luistro? Tangina nyo. Si Zaldi ko nga, mahigit 100, 150 na Marines pa yan ha, Marines. Taga-deliver lang niya ng pera. Pucha, ito 500, nagtataka kayo. Vice President pa yan. Tapos patay mali siya naman to si Luistro. Can you explain? Ulul, alam nyo na yan eh. Does the Vice President have in comparison with those who serve as Vice Presidents? I'm not sure what is the number, but during the time of Vice President Lenny, I think... Hindi ka pala sure eh. Hindi ka pala sure, salita ka ng salita. Ang matibag na to. Sabi ko nga, ang dami namang NBI director. Ito yung pinaka-epal. Parang si Abalos din eh, pa-interview ng pa-interview. Diyos me, yun, di na kayo magtrabaho. It's not even more than 30, pero dito po, hundreds po yung security na tinayo po nila. You are saying that during the time of Mayor Lenny, Vice Lenny, around 30. That is And my recollection po. during the time of VP Sara, how many? Hundreds po ngayon yan eh, yung na-identify dyan eh. By hundreds, is it 100, 200?
Board, I think it's ranging from 500 po. Nagbawas 500? Makikita nyo naman po yan, di ba, dun sa paggasta dun sa confidential fund na mention po yan eh. So this is 30 versus 500? Is that what you're saying, Director Matibag? So this is unusual po. It's not... Is it illegal? Is it illegal? Is it an impeachable offense? Kasi yan yung sinasabi natin na nagpo-propaganda na lang kayo. Oo, kasi hindi naman impeachable offense yan. Wala naman sinabi against the law yan. Dapat yun ang tinatanong mo, Luistro, is it against the law to have 500 security? Is it an impeachable offense? Kasi ang impeachment ang pinag-uusapan dito, ba't puro chismisan ang ginagawa ninyo? Nak ng tinap. Wala, hindi. Hindi nyo kami maloloko. Itong mga ganitong mga propaganda ninyo, bistado na kayo dyan. Huling-huli na kayo. Diyos ko po, kayo naman. Okay, 1,000 yang kay 100,000 yang security na yan. Basta, maproteksyon na lang si VP Sara, okay sa amin yan. Pero yung kayo, nagnanakaw lang kayo sa taong bayan, wala naman kayong ginagawang kabutihan sa mamamayan, may mga security pa kayong binabayaran namin. Yun ang hindi tama. Again, the question is it impeachable? Having that much security personnel? Is it against the law? Is it included in the grounds for impeachment or finding for probable cause? Hindi. Hindi. O so bakit pa natin sinasabi yan dito? Kasi nga gusto niya lang naman talaga siraan si Inday Sara na hindi kayo magtatagumpay because alam na namin yung mga agenda nyo. usual do sa comparison. And we're looking back also as far as the other vice president at that time. Di ba? Na ano kayo ron? Na-move kayo? Nainis ba kayo doon sa balita na yun? Ako, hindi naman. Natawa lang ako. Kasi ganun pala sila kabobo. Ganun pala sila katanga. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Positibo ang usapan, negatibo babanatan. Handang gawin mga tungkulin para sa ikauunlad ng bayan. Mga mali ay